still God. Sige ho ba na sabihin sabay-sabay? Ibig sabihin, no, Ted, ano man ang sitwasyon mo, Diyos pa rin siya. Hindi magbabago at hindi maaapektuhan yung karakter ng Panginoon. Alam niyo ho, yung isang bagay na kapag nagwe-wave o kaya naman nauuga, mahirap yun, mahigit yun maging sandigan. Ang dapat ang sandigan ho natin, yung hindi natitinag. And that is God. Amen? At ang sabi ng Bible, makita natin, God is still God, and God can always be trusted. And God can always be trusted. Ang Diyos ay Diyos pa rin. At ang Diyos na ito ay mapagkakatiwalaan. Di ba ang sarap kong pangako yan? Na yung Diyos natin mapagkakatiwalaan. Hindi huta niya tayo pababayaan. Amen? The faithful God. But the reason is this. Bawat isa ho sa atin, ang tanong ko lang ho, ito ho ba'y totoo sa atin? Na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. That is the question. Wala hong question sa karakter ng Panginoon. God never change. Amen? Pero ang tanong, ikaw ho ba ay naniniwala ang Diyos ay mapagkakatiwalaan? Sagutin niyo ho yan na mula sa inyong puso habang nakikinig ho kayo ng mensahe ng Panginoon. Bakit ho mga batid? It is one thing na sabihin mo ay trust God. Kapag alam mo na maganda ang sikat ng araw, ano ibig sabihin? Yung maganda yung nangyayari sa'yo. Madali ho sabihin, naniniwala at nagtitiwala ako sa Panginoon. Amen? Kapag ang lahat ng mga bayarin mo, nabayaran. Naiintindihan niyo ako, Ted? Iba ho, it is one thing na sinasabi mo naniniwala at nagtitiwala ako sa Panginoon kapag maganda ang sikat ng araw, maganda ang nangyayari sa'yo. Kapag bayad lahat, ang Meralco mo, pan-tuition, ano ba? Name it, mga Ted. Sabihin ko sa inyo, madaling sabihin sa'yo, nagtitiwala ako sa Diyos. Nakakakunek po ba ako sa inyo? There is no question. God can be always be trusted. Wala hong question. Pero ang question ko ay sa'yo. Nagtitiwala at naniniwala ka ba sa Panginoon? Amen? Sabi ko nga ho, madaling magtiwala kapag bayad ang lahat. But it is something else to trust in Him when the dark clouds are settled around us. Anong ibig sabihin mo na? Pero iba naman ho yung pagkakataon kapag dumagdag sa buhay mo yung tinatawag na uncertainty of life. Yung hindi mo inaasahan, iba ho yun. Ano ho yung mga pwede na yun? Yung loved ones mo namatay, iba ho yun. Nasabihin mo yung nagtitiwala ka sa Panginoon. It's a different story. Yung isa maganda, ito hindi maganda nangyayari. Kaya sabihin mo, nagtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon? What else? Yung sinasabing, yung health doesn't last forever. Ibig sabihin, may sakit ako. Kaya nga, nai-encourage ako sa mga members na alam kong may sakit, na alam kong hindi naman ganong kasimple, it is serious, pero through their life, makikita mo nagpupuri pa rin sa Panginoon eh. And they can say, I trust God. Sila yung mga tao magsasabi nito na nagtitiwala pa rin ako sa Panginoon. Pero pag sa atin pa dumating na may sakit ka, na hindi ka natatagal, sasabihin mo pa rin ba sa Panginoon, nagpapasalamat ako, especially pag alam mong ginaganap mo yung kalooban ng Panginoon. It's a different story mga kapatid. Kapag yung sitwasyong ay dumating. Live in the fear of cancer. There are members na may cancer. Pero look at to their lives.
kasama natin, kumakanta pa rin ng papuri sa Panginoon. In spite of all those things, sicknesses, they can sing freely unto the Lord. Pero ikaw, wala kang sakit. Bakit ayaw mong kumanta pag nagpapakanta ang song leader? If that means God is not faithful to you, ibig sabihin ba ang Diyos ay hindi matapat sa'yo? I don't know. What is behind the reason ng bakit hindi ka umakanta? Let the Lord found you today. Masumpungan ka at matagpuan ka ng Panginoon. Amen. And it might be, sabi ng boss mo, let's talk about your future because it is not here. Ibig sabihin, maghanap-hanap ka na ng ibang trabaho, hindi ka na namin kailangan. Ano? Asan ba yun? Brother Boyet, di ba? What a great testimony. Sa pagkaalam, nagtatanggalan ng trabaho. Wala si Brother Boyet sa trabaho. Madali ba sa inyo sabihin na nagtitiwala ka sa Panginoon? Kapag alam mo na doon mo kinukuha yung pangkain mo araw-araw, na alam mo doon mo kinukuha yung pan-tuition, na alam mo doon mo kinukuha yung mga gagastos mo sa araw-araw, at all of a sudden, sorry, let's talk about your future because your life is not here anymore. Hanap ka na ng ibang trabaho. Amen? Iba ho yun. Siguro, naapektuhan, nag-isip ka na kung ano-ano. Eh kung meron magte-testify niyan, si Brother Boyet yun. Bilang ama ng tahanan. Amen? Si Brother Boyet magsasabi nun. Pero, he found out, still, God is faithful. Amen? Matapat pa rin ang Diyos eh. Pero minsan siguro nag-wave, ano? Pero along the way, ang Diyos ay tapat pa rin. Amen? At hindi siya nagbago. Sapagkat bakit po? In this world of ceaseless change, do not expect na hindi ho magbabago ang lagay ng lahat ng bagay. Tao, nagbabago. Amen? Ako ho, nagbabago. Kayo, nagbabago rin. Amen? Kaya huwag niyong ilagay ang pagtitiwala niyo sa tao. Buong pagtitiwala. Hindi ko sinasabi huwag kayong magtiwala. Ibig sabihin, huwag niyong ilagay ang buong pagtitiwala niyo sa tao, kundi sa Diyos. Yung trabaho mo, ang business mo, maganda ang routine, maganda ang takbo. Pero one of these days, pwedeng humina yan. Huwag kang magtiwala. In this world, there was a ceaseless change. But listen, mga kapatid ko sa Panginoon, God is the only constant. Siya lamang yung constant sa atin. Hindi siya magbabago. Ganyan siya, mga ito. Pag nagdadrive ka, mahirap i-maintain yung takbo, 20 lang, ano? Nakakangawit sa paa. Mga driver, okay, 30. Hirap i-maintain, nakakangawit yun eh. Pero ang Diyos, nami-maintain niya yung kanyang katapatan eh. Tayo hindi eh. Sapagkat pag nangawit na yung paa mo, nagdadrive ka, minsan nadidiin. Sa naangat. Pero ang Diyos yung katapatan ng Panginoon, throughout the years, mula nung niligtas ka niya, sabi ng Panginoon, eto ko, hindi ako nagbabago. Pero tayo nagbabago. Amen? Nagbabago yung mga taong nasa paligid mo. Yung iba buhay, iba namatay na. Nagbago. Yung kasama mo sa church, dating, ngayon wala na. Nagbago. Dati ibang kaibigan mo, iba na ngayon. Nagbabago. Dati matapat ka ngayon. Amen. In this world of ceaseless change, God is the only constant. What a faithful God have I. Anong meron akong tapat na Diyos na hindi ko ipagpapalit kanino man? Amen. Nawa, makita niyo yung mga bagay nito. So makita natin, when we say the faithful God, ano ho yung implication nito sa ating ngayong umaga? Ibig sabihin, pag sinabi natin the faithful God, ipinakikilala, sabi ng Panginoon, pag sinabi natin the faithful God, number one, every word He says is true. When we say the faithful God,
Number one is, every word He says is true. Pag sinasabi ho natin tapat ang Diyos, ibig sabihin, bawat salita ng Diyos ay totoo. Hindi ko ho kayo marinig. Pag ito ho'y inyong binabanggit at inihayag, ipinoproclaim sa inyong kapwa-manampalataya na ang Diyos ay tapat, ibig sabihin, sinasabi mo lang that every word He says is true. Totoo yung sinasabi ng Diyos. Amen? When we say true, ibig sabihin, pinakikita yung stability, yung firmness, yung certainty ng salita ng Panginoon. When we say God is faithful, then God's word is true. Huwag mong sasabihin God is faithful and you never believe God is true. Pag sinabing every word, wala kang itatapon dito. Hindi ka lang kukuha ng mga bagay na gusto mo. Sabi ng Bible, ng ating pagkara, every word, when you say God is faithful, every word He says is true. Ibig sabihin, bawat salita na nakasulat dito, it is true. You can see the purity of God's word. Ibig sabihin, unmixed. Hinla itong halo, puro. Amen? Hindi ka nito dadayain. Ito'y sigurado. Amen? When we say God is faithful, ibig sabihin, every word He say is what? True. So, ibig sabihin, you can see the purity of God's word. Tingnan po natin, Proverbs 30 verse 5. Proverbs 30 verse 5. Ano ang sabi ng Proverbs 30 verse 5? Every word of God is pure. Amen? Ibig sabihin, it has been tried many times, but still, ang salita ho ng Diyos ay laging ipinakikita the purity of the Word of God. Hindi ho nagbabago. And sabi ng Bible, He is a shield unto them that put their trust in Him. If you really trust God in your life, if you really proclaim that God is faithful, then believe every word He says is true. Amen? Totoo ang salita ng Panginoon. It is, you can see the purity of God's word. What else? In Psalms 33 verse 4. Psalms 33 verse 4. Ano ang sabi ng Psalms 33 verse 4? For the word of the Lord is right, and all His works are done in truth. Sabi ng Bible, for the word of the Lord is right. Yung word ng right dyan is straight. For the word of the Lord is straight. Amen? Tuwid ho ang salita ng Panginoon. It will be your guidelines. Ito ho'y magiging gabay ho natin. Tingnan ho yung mga verses, sulat nyo lang ho. At kung kayo'y nagsusulat. Isaiah 40 verse 8. I just want to expound yung sinasabi ho ng Bible, every word He says is true. Ano ho ang sabi ng Isaiah 40 verse 8? Sabi ng Isaiah 40 verse 8, the grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Amen? Magbabago ang lahat. Maluluma, babagsak ang dahon, pero still, the word of our Lord will stand forever. Amen? Ibig sabihin, will arise. Even in the midst of persecution, the word of God will arise. Eto siya. Mangingibabaw siya lagi. Amen? What else? Makita ho natin, tinapos na Isaiah 55 verse 11. Ano ang sabi ng Isaiah 55 verse 11? So shall my word
be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Pinakikita lang ho nito mga kapatid, kung kanino ko man ibinibigay ang salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ito'y hindi mawawala ng kabuluhan. Every time ito ibinibigay ko sa inyo, ito'y merong ibibigay din sa inyo at may ibabalik to. Ibig sabihin, it is true. Amen? Hindi ho nagbabago. Kaya nga, even in the Old Testament, sabi ng Bible, and the word of the Lord came. Every time ng salita ng Panginoon ay dumarating sa Old Testament. Sapagkat wala pang Bible in the Old Testament, sabi nila, nai-enjoy nila yon. At ito'y totoo at nangyayari. When the word of the Lord came to Noah, na magkakaroon ho ng baha, and it is true. Nung si Abraham ay dumating, ang salita ng Panginoon kay Abraham, sabi naman, you will be the father of all nations, and it becomes true. Why? The word of the Lord is true. Hindi nagbabago. And when the Lord of God came to you this morning, accept it as a true came from God. Galing sa Panginoon yan. It is not God's wisdom. It is not man's wisdom, but it's God's wisdom. Accept it as a true for our life. Amen? Kasi kung i-reject, i-resist nyo ito as the Word of God, hindi ho tayo gagawa ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya makita ho natin, tingnan ho natin at gamitin ho natin yung sa New Testament na yung Luke chapter 5 verses 4 to 5. Luke chapter 5, 4 to 5. Then if you say this morning, God is faithful, I want you to know, every word He says is true. Every word He say, you can claim it. You can cleave unto it. You can hug it. You can live with it. Why? It is true. Tingnan nun natin, sabi ng Bible, Luke chapter 5, verses 4 and 5. Will you please, lahat po ay, lahat na may Bible, mabisita, pwede nyo makita yung nasa ating DLP. But the members, please, get our Bible and open it in Luke chapter 5, verses 4 to 5. Baka ho kasi, when sinasabi natin God is faithful, then, hindi na ho natin pinaniniwalaan yung every single word of God sa buhay natin. Tingnan natin, Luke 5:45. Let's read it all together. Ready? Read. He said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Gusto ko ritong elaborate yung every word of God is true. Alam mo natin na si Simon po ay, he was master fisherman. Master ho siya. He was not an ordinary fisherman. Ibig sabihin, kung meron siyang master, ito yung panghuhuli ng isda. Sabi ho niya, yung kalagayan ho dito ni Simon, we have toiled all night. Ibig sabihin, Lord, pagod na ho kami. We have been work all night. Okay? Pero, hindi ho, walang nagbago at wala kaming nahuli. Parang ganito mga kapatid. Hindi ho minsan sa paglilingkod natin sa Panginoon, we always do what God say. Pero ginagawa ho natin, we do it for many years. We give, we go soul winning, and even the ministry. But still, mga kapatid, makita nyo, Panginoon, napagod na kami. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, launch out. What? Ihagis mo muli. Launch out what? Into the deep, yung net, and let down your nets for a draught. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Si Peter, kung siya, ayaw niya na. Alam niya yung ginagawa niya. Pero sapagkat sinabi mo, Panginoon, gagawin ko. Look at the result, mga kapatid.
Maraming nahuli si Peter. O, kuminsan parang napapagod ko na. Before, i-correct niyo ako kung okay, mali po, mga Ted. Kung before, excited ka sa pagbibigay sa Panginoon. Sapagkat pagiging excited mo, dumating sa punto na parang wala naman nangyayari. Nagsosolving ka, pero sa punto na parang wala naman nangyayari. Dumating sa punto na umating ka ng church, pero parang wala nangyayari. Pero I want you to know, mga Ted, sabi ng Panginoon, kapag ang salita ng Panginoon dumating sa iyo at sinabi, attend. Magbigay. Then, just obey it. Bakit? God's word is true. Hindi nagkakamali. Amen? At dapat po natin gawin sa buhay natin yan. Take it seriously, mga kapatid. Every word of God is true. At saan ho natin makikita yung katotohanan ng salita ng Panginoon? It is written in the Bible. It is written here in the Bible. Mga kapatid, nakalulungkot mang isipin, marami na hong Bible ang hindi na ho nakukuha sa cabinet. Pagdungtong ng Monday ang Bible na sa cabinet, kukunin na lang pag Sunday. Marami na hong Bible na tatakpan na ho ng maraming labahin. Marami na hong Bible na tatakpan na ng mga trabaho. May mga Bible na ho, mga kapatid, na tatakpan na ho. This will be our priority. Dapat to, lagi nating isave yung relationship natin sa Panginoon. Marami na ho sa ating mga manampalataya, tinatakpan na po na ambisyon ang Biblia. Sapagkat napakataas ng ambisyon, pinababayaan na natin yung manual ng ating buhay. Amen? If the Bible is true, if God is faithful, then church, mga kapatid ko sa Panginoon, love it! Amen? Why? It is true. Bilang mga mananampalataya, and even in discipleship, tinuturuan tayo how to handle the Word of God. If you don't know how to handle the Word of God, let me help you for the sake ng hindi na ho naaalala o nakalimutan na. How to handle the Word of God is through yung tinatawag na kamay. The little finger, it represents hearing. Ano ang sabi ng Bible? So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kung naniniwala ka, God's Word is true, let me help you to handle the Word of God. Secondly, reading. What is reading? Till I come. Give attendance to reading. Hanggang dumating ako, sabi ng Panginoon, magpatuloy kayong magbasa. Thirdly, study. 2 Timothy 3:15. Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. And number 4, memorizing. Psalms 119 verse 11. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. And number 5, meditation. Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, and thou shalt meditate therein day and night. Then thou shalt, what? Then thou shalt thy way make prosperous, and thou have good success.
O Ted, if you're just hearing God's word, it is very hard for you to handle with your little finger. Kaya mo bang hawakan ang Bible mo with your little finger? Kung ang ginagawa mo lang, nakikinig ka lang. Nakikinig ka lang. Hindi mo mahawakan ang Bible ng dalawa lang. Siguro kaso mahina. But I encourage you, handle the Word of God with that 5 things, basic. Read, hear, read, study, memorize, and meditation. Bakit ko sinasabi ito mga kapatid? Sapagkat ito'y makatutulong sa atin bilang mananampalataya. If you really believe God's word is true, then handle it ng tama. Amen? And not only na itinahawakan mo ng tama, but mga kapatid, makita natin, we are to love God's word to the point that His words, ito'y parang dugo na dumadaloy sa ating katawan. Na ibig sabihin, kapag walang salita ng Panginoon, you will die. Sabi nga ho ng ating pastor, tanggalin mo ang lahat. Pero pag ang Biblia, si Kristo tanggalin mo, life will be miserable. Amen? Secondly, when we say God is faithful, what is number 1? Every word He says is what? True. So, ibig sabihin, Ted, let's love the book. Why? Meron hong sinasabi, books will give you information. But only the Bible can give you transformation. Books will give you information. But only Bible can give you transformation. Ito lang ang pwedeng magbago sa inyo. Give more time to handle the Word of God. Secondly, when we say God is faithful, every promise will be kept. Maganda yung lesson mga kapatid. And even I, kung kayo ho ay naghahanap sa Panginoon, every word or every promise will be kept. When we say God is faithful, every promise will be kept. Ibig sabihin, ang Diyos so yung pangako niya, gagawin niya. Amen? Tingnan ho natin sa pag-aaral ho natin. So pagkat sabi ho ng 1 Thessalonians 5:24, faithful is He, 1 Thessalonians 5:24, faithful is He that calleth you, who also will do it. Yung Diyos na tumawag sa atin, naglagay sa iglesia, God is faithful and He will do it. Gagawin niya kung ano man yung pinangako niya. Amen? What else? Hebrews 10:23. Hebrews 10:23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. Ibig sabihin, let us hold down yung mga natanggap mong pangako ng Diyos. Sabi ng Bible, hold down. Hawak ka ng mahigpit. Why? Sabi ng Bible, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Why? For He is faithful that promise. Totoo at yung pangako ng Panginoon Diyos ay gagawin niya. Amen? Yun ho yung sinasabi nyo. Faith, ibig sabihin, yung expectation mo sa Panginoon, dapat gayon na lang. Do not put expectation to the people. Do not put expectation sa trabaho. Just put on the expectation from God and to God. Andun yung ating pag-asa. Amen? Na dapat nating lagi at lagi nating naaalala mga kapatid. My soul, wait thou only upon God. For my expectation is from Him. That is Psalm 62 verse 5.
Psalm 62 verse 5, for my expectation is from Him. Kasi bakit? Alam mo kasi ang Diyos, hindi ka bibiguin eh. Amen? Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Sapagkat inuho yung pangako niya. That's why, when we read a promise of God, we can truly say, Amen! Every time na binabasa mo ang salita ng Panginoon at tinanggap mo yung pangako ng Panginoon, you can truly say, Amen! Why? When God said it, we can count on it. Kapag sinabi ng Panginoon, you can count on it. Let's try to count yung promise ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Tayo po ay lagi yung magbabago. I like yung sinabi ni Pastor. Kaya sa preaching, huwag na ho natin mamimiss yung blessing ng Panginoon about God's Word. Lagi ho natin tandaan. Every time ng salita ng Panginoon na barating sa'yo, let's count on it. Claim mo. Amen? Tanggapin mo ho. Joshua 21, 43 to 45. Joshua 21. Pwede ho natin basahin ba ito ng ganito? Sa Joshua 21, 43 to 45, yung 43 po, lahat ho ng mga young people. And 44, lahat po ng mga married ladies. Then 45, lahat po ng mga married men. Joshua 21, 43 to 40. And na-amaze ako mga kapatid, kung paano how the Lord kept His promise sa mga Jew. And it is also applicable para sa ating mga mananampalataya. Joshua 21, verse 43. Lahat ng young people, 44, lahat to ng mga married ladies, and 45, all the married men. 43, read. Verse 45, then failed not any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel, all came to pass. Sabi ho ng verse 45 mga kapatid, there failed not aught of any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel. Meron ho bang hindi ibinigay ang Panginoon na pangako? According ho sa verse na yun, lahat ho ay ibinigay ng Panginoon. Starting dun ho sa pangako kay Moses. It took many years how the Lord keeps His promise. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, not quickly. Hindi ganong kadali. It took years para maibigay yung ipinangako ng Panginoon sa tahanan ho ng mga Israelites. From Moses up to the time ni Joshua. It took years. Kaya mga kapatid, huwag kayong manghihinawa, huwag kayong mapapagod na panghawakan yung pangako ng Panginoon. Amen? Why? Even in the life of Israelites, it took years. That's why how the Lord keeps His promise, not quickly. Huwag ho kayong magmadali. Ang Diyos ibibigay yan sa right timing. In God's timeline. Amen? Huwag ho natin sungkitin ang bayabas na bubot. Bakit? Mapakla. Kapag Diyos ang nagbigay, you will appreciate it. Amen? And you will appreciate it. Not quickly. Nung dati, nung ako kinasal ako kay Ma'am Lulay, talaga ang panalangin ko lang isang lalaki at isang babae. Pero napakadali ng sumunod na babae. It is not accident, but I know it's God's time. Amen?
not quickly. At yung blessing na iyon na bigay ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo, ano man yung blessing na hiningi sa Panginoon, hindi sa madaling kaparaanan mo pwede makuha yun. Hindi sa panahon na gusto mo. Amen? Sabi nga sa Bible, di ba, ang Diyos nagbubukas ng bahay bata. Ang Diyos din na nagsasara. Amen? In the life po ng mga ng Israelites, how God keeps His promise, not quickly. What else? Not without struggle. Kaya pag pinag-aralan nyo ho, Joshua chapter 1, binasa ko huli, nung pinag-aralan ko lesson, muli binasa ko yung chapter 1 ng Joshua up to chapter 24. Ipinakita sa akin ng Panginoon, totoo nga, not without struggle, before mong ma-receive ang blessing ng Panginoon, don't expect na walang struggle. Bakit ho? May struggle hong dumating. There were many battles. Kaya pag pumunta ka sa Joshua chapter 13, you could able to read yung mga kinonquer nila ng mga lugar. And we need to battle para ho maposes natin yung blessing ng Panginoon. Hindi mo siya kukunin na napakayan lang yung pagpapala ng Panginoon. Kinuha mo lang ng basta-basta at hindi ka nahihirapan. Church, not without struggle, ang pagkiklaim ng pangako ng Panginoon. You will be in danger, you will be in battle. Mga magulang, mga kapwa ko ho, magulang na. It is not easy. Sister Melba, it is not easy. Kung ano man yung pinapanalangin mo sa Panginoon, it is not easy. Ma'am Cora, yung pinapanalangin mo sa Panginoon, it is not easy sa mga pamilya ng Carvajal. Not without struggle na pwede mong maklaim ang pangako ng Panginoon. So, ibig sabihin kapag may struggle, it is the way of God to give you His blessing. Amen? That is the life of Joshua. That is the life of Israelites. Tingnan niyo ho, ang pag-aralan ho ang book of Joshua, not without struggle. Even not without some failures. Not without some failures along the way. Ang dami ho nilang naposes. Ang dami ho nilang ginapi na mga lugar. Pero, maliban sa AI. Maliban sa AI. Kaliit na lugar. Pero dinaig sila. Tinalo sila. Basahin niyo po ang book of Joshua. Tanging doon lang sila tinalo. Kapatid, ano ho yung gusto ko ituro sa atin ng salita ng Panginoon? Sa buhay ho ng mga mananampalataya, there will be failures na dadaanan mo. Amen? Hindi lahat sa listahan mo yung mga goal mo mangyayari. May failures. Pero kasama yun for our learning. Amen? Brother Jeff? It is for our learning. Okay? It is for our learning. In Joshua chapter 7. And through Achan. Even the church. There are times, may failure tayo, pero ang kagandahan, mas maraming victory. Amen? This is how you count yung blessing ng Panginoon. Count on the victory that God has given unto us. Amen? How God keep His promise, not quickly, not without struggle, not without some failures in the way. And number 4, not without loss of life. Bawat pakikitigman nila mga Ted, may nalalagas. Church, wag ho kayong malalagas, just hold on. Pag nagpipreach ang pastor about giving, walang alis. Kasi nalalagas. Kapag ang building ho ay nagre-raise, tumataas, Ted, walang malalagas, just stay on. Stay in tune with God. Amen? Sila ho habang nakikipagdigma, iba namamatay. Dahil lumalaban. Pero iba namatay dahil naduwag. Iba naman namatay dahil ginawa lang safe ang lugar nila. Ibig sabihin, in the middle lang.
Nawa mga kapatid, mamatay tayo na lumalaban. Sinusulong ho yung gawain ng Panginoon, Brother June. Amen? Why? There will be sicknesses, there will struggle, there is problem. But listen, church, God is still faithful. Amen? Not without loss of life. Sa church, mga kapatid, since ang church ay na-establish, may mga namatay na. Tama ba? May nawawala talaga eh. Pero maganda yung record nila. Namatay dahil nakita mo yung katapatan nila sa Panginoon. Tama ba? Sa ngayon naman hong taon na to, wala pa naman Sino ho gusto? Naalala ko, Tatay Berong, yung picture nyo. Dito kayo dito nakapesto yun, di ba? Yung 4 na picture. Sunod-sunod kayo eh. Ikaw yung una. Pero ikaw yung nanatili, Na naguhulaan sila, si tatay mauuna rito. Pero, nahuli. Amen? Kaya makita ho natin, every word, sabi dito, every promise will be kept. Amen? When we say God is faithful, every promise will be kept. And I thank the Lord. I have God who is faithful. Amen? Are you thankful you have God so faithful? Amen. God is faithful. One thing I learned what God said, He did, and in the end, they are totally victorious. Nakaraan ho, preach ako ng 3 days and 3 times, 2 times. Lagi ako nagpipreach, 40-45 minutes. Kaya pinagsama-sama ko na ho ngayon lahat. No matter what mountains may loom before us, God still God and we can trust in Him. Ano man bundok, gaano man niyang kataas, still God and we can trust in Him. Amen? You can trust in Him. Kaya ano man ang pangako ng Panginoon, I suggest mga kapatid, in every promise ng Panginoon na kukuha natin sa Bible, mga kapatid, let's write it in a piece of paper. That's why every time na nag-struggle ka, you can get at least one. If you're struggling in persecution, get the promise of God. Then, kung saan ka madalas pupunta ka lagi sa CR, o pumunta ka lagi sa salamin, nagpapaganda ka, ilagay mo yung pangako ng Panginoon, dikit mo ron. Para every time nag-struggle dun sa persecution, read the promise of God. And you will be courageous. Magiging maayos ang buhay mo sa Panginoon. Why? You have the promise of God. Sino na kaya ang gumagawa ngayon sa mga mananampalataya ng ganong klaseng promise ng Panginoon, Luel? What is the promise of God na lagi mong kine-claim na every time dumarating sa iyon? We need to have it. Naniniwala ho ba kayo doon? And number 3. Yan pa ho ba kayo? And number 3, when we say God is faithful, number 1, parang ito lang bumabasa, Dito lang kaya ako mag-preach. Kasi sabi sa Bible, when we truly say God is faithful, say aloud, Amen. Ito, hinahamon ko to. If you truly say God is faithful, say aloud. Yung iba alanganin, God is faithful. Amen? When you say God is faithful, every word you say is true. Every promise, He will be kept. And thirdly, when we say God is faithful, maganda ho ito, kapatid. When we say God is faithful, every trial has
a purpose. When you say God is faithful, kasama ito mga kapatid. Pag sinasabi mo God is faithful, then it means every trial of God, Jason, every trial of God every trial has a purpose. Amen? Nawa, makuha niyo ho, ano? Kung sinasabi niyo, lagi ko dinidiin. Kaya nung pinag-aaralan ko at itinuturo sa akin ng Panginoon, kapag sinasabi ko matapat ang Panginoon, and God will test it. Pero pag alam mo na ito may purpose ng Panginoon, you could able to shout, God is faithful. Sister Aubrey ba? Aubrey? Aubrey. Si Aubrey ho, ay namatayan siya ng anak, di ba? And siya lang ang pagsasabi, God is faithful. Amen? Some of you, hindi lang sila may struggle. Bawat isa natin may struggle. May testing. Pero I want you to know, I want to expound to you, God is faithful. If we say God is faithful, every trial has a purpose. Amen? Tingnan po natin in verse 13, 1 Corinthians chapter 10, verse 13. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Ano ang sabi ho ng Bible? 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Familiar verse. There had no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful. Even you're in testing, sabi ng Bible, but God is still faithful. Ulitin ko po mga kapatid. There had no temptation taken you, but such as is common to man. Pero may pasubali. But, sabi ng Panginoon, God is faithful. In the midst of trial, tribulation, I want you to see, God is faithful. Pero kung hindi mo nakikita na ang Diyos ay may purpose, you cannot say, God is faithful. Kapag nakikita mo ang trial and tribulation is against sa'yo, hindi mo masasabi, God is faithful. Pero pag nakita mo ang tribulation testing sa buhay mo, para malapit ka sa Panginoon, you will say, God is faithful. Hindi ka dito ilalayo sa Panginoon. Yun dapat yung pananaw natin. Who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Nothing happens by chance to the children of God. Amen? Naniwala ba kayo doon? Hindi ho by chance ang nangyayari sa mga mananampalataya. I always testify. Kaya niniwala ko, we have Erin in our life. God, binigay si Erin sa buhay namin. God has a reason. God has a purpose. Sabi ng iba, pag may anak ka raw na kagaya ni Erin, swerte. Subukan nyo. Swerte raw sa business. Subukan nyo. Every trial has a purpose. If you are in our shoes, kaming mag-asawa, sabihin ko sa iyo, pwede ang maging reaction mo negatibo. Look at me, with God's help. If you are in our shoes with my wife, I don't know kung anong reaction mo. But I want you to know, for us, God is still faithful. How about you? What kind of struggle na nai-encounter mo? Can you say it? God is faithful. Konting struggle lang mga kapatid. Don't you know God can help you? Pwede kang tulungan ng Panginoon. Brother Bo, God is looking for you. God wants you to be faithful on Him.
Don't look to others. Look to God. If your relationship is right with the Lord, then it follows. Kaya huwag mong sabihin na maganda relation sa Panginoon, pero hindi maganda yung ginagawa mo sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya we are happy. Kaya every time na si Erin ay meron na accomplish, tuwan-tuwa kami mag-asawa. Pag narinig ko siya na bumanggit na hindi namin narinig, wow, ang anak ko, may binanggit na bago. Diba? Encouragement para sa amin yun. Diba? Hindi ba masarap? May struggle ka, nakita mo, uy, ang buti ng Panginoon. Di dapat ma-encourage ka lalo. Hindi nagbabago ka eh. Amen? Because Lord, I don't know what is your purpose, but I believe this is for our own good. Gagamitin mo, sabi nga ni preaching ni Pastor, di ba? God has given you struggle para palakasin yung iba. Amen? Kasi yung gantong situation na meron ka, na ikaw lang ang meron, someday, mapapalakas mo yung iba. Amen? That magpasalamat sa Panginoon, ikaw lang ang binigyan. Bakit? Para pag may ibang sitwasyon ganyan, makakapag-share ka. Amen? So, I treat Erin not a special child. I treat my beloved Erin who needs special attention. Parang kayo, hindi naman kayo special child, pero mukha. Why? Ano kayo? Marami sa ating KSP. Ano? Hindi kayo mukhang ano. Hindi kayo special child, pero marami sa atin KSP. Kulang sa pansin. Ano tawag doon? Kaya niniwala ko, si Erin ay binigay sa amin ng Panginoon para masasain kami, una, sa paglilingkod sa Panginoon. Nung nakita ko si Teacher Faith, 20 na estudyante. Kaya maraming salamat sa mag-support. Sapagkat ang anak ko ay mananalo as Miss Universe. Hindi ho? Meron ho silang activities sa school. Salamat ho sa mag-support. Salamat ho sa mga text nyo and messages. Every andun kami. 20 na mga pupils. Si Teacher Faith, which is the psychologist, ang dami niyang inahawakan. 20. Sabi ko, mababaliw ako rito pag ito hinawakan ko lahat. Kay Erin nga lang eh. Sabi ko, Lord, baka masakal ko. Pero I thank the Lord, yung pasensya, di ba? Ni-work ng Panginoon sa akin. Amen? So same with you. I believe you have struggle, you have problem. It is for you. Amen? Every trial has a purpose. Why? Even in Job, what the Bible says, Job 23 verse 10, more people and God's people can endure if they know there is a reason for it. Amen? If there is a reason, you can endure. When I was at third year high school up to the fourth year high school, hindi ko maintindihan bakit player ka ng soccer, bakit kailangan mong tumakbo for the whole day, rain or shine? Bakit ang mga basketball player kailangan mong magtakbo-takbo kung saan-saan, pero maglalaro ka lang naman 1 hour? It talks about endurance. Bakit ang mga napadala kailangan pa ng struggle? You need endurance. Amen? So do not resist in struggle sa buhay. And Job 23 verse 10, God's people can endure if they know there is a reason for it. If you don't know the reason, you cannot endure. But if you know the reason, you can endure. Job 23 verse 10, all the ladies, read. Get your Bible, kung wala dyan. Verse 3, verse 10, read. 23.
But he knoweth the way that I take. When he had tried me, I shall come forth as gold. He knows what I am going through. Alam ng Diyos kung ano'y dinadaanan ko, Aubrey. Alam ng Diyos kung anong dinadaanan mo with your husband. Amen? Alam ng Panginoon yan. You can endure. Why? God, you know God has the reason. Secondly, it's Romans 5:3-4. How people can endure if they know it, if they know the reason. Number 2, Romans 5:3-4. Lapit na ho tayo matapos. Romans 5:3-4. And I hope I enjoy the message of God. And I believe na ang Diyos ay nag-work din in the midst of us. Romans 5:3-4, ready, read. And not only, but we glory in tribulation, also knowing that tribulation worketh patience. Verse 4. Alam niyo ba yung word na patience dito? Sabi dito, cheerful endurance. Why? You know that He uses trials help me grow. He uses trials to help me to grow or help me grow. Amen? I remember isang preaching na alam niyo yung dalawang lalaki na nasa hospital. Alam niyo yung Pinky? Nasa hospital. For the sake ng iba, nasa hospital, nasa isang room sila, naghahati lang sa kanila alin. Isang tela. Nasa higaan. Yun nandito lagi siya nagkikwento. Ang buti ng Panginoon, ang ganda ng tanawin, ang mga ibon, nagliliparan, ang daing puno, yung mga dahon sumasayaw. Then, paglipat ng isang araw, itong lalaki nandito, nagdi-desire siya, sana mapunta naman ako doon sa kabila. Okay? Pag-ising umaga, hinahanap yung lalaki. Wala na pala. Umanaw na. Tinanong niya muna yung nurse, "Nurse, nasaan yung lalaki rito?" "Ayun, nandito." "Sino ang lalaki ho?" "Yung nagsasabing maganda yung nasa labas, nagliliparan yung mga puno, ang ganda ng mga dahon." Okay? That, ala na ho, yung lalaki ho, yung bulag. Bulag ho ba yun? Umalis na. Ito siya ron. Nung hinawi niya kortina, just a wall, hindi bintana. Ano ibig sabihin ko? Even you're in struggle, yun mamamatay na, yun nandito. He could able to encourage yung nasa ibang side. Even though you are in the struggle, you could able to encourage others. Amen? Pwede pala yun by saying yung mga salita that will what? Glorify yung Panginoon. Amen? He uses trials. What? He uses trials, help me to grow. And number 3, 1 Peter 4:19, and I will close with this. 1 Peter 4:19. Ano ang sabi ng 1 Peter 4:19? Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto faithful God. So ang gusto lang ng Panginoon, He invites us to submit to the faithful Creator. God wants you to submit to Him. Amen? God is faithful. And you know, God's faithfulness, God used it para magsisi ka. If you know God is faithful at hindi ka pinababayaan, don't you know, ito'y ginagamit yung goodness ng Panginoon para i-lead ka
sa pagsisisi. If you know God is faithful to you at walang nakikita sa iyo respond ang Panginoon, ang Diyos ang gustong makita, mag-repent ka. Ito kasi ang sabi ng Romans 2:4. Let's read. Romans 2:4. Nagpapap lang po sa akin. Romans 2:4. Hindi ako nagkakamali. Or despises. Tingnan ito, kung hindi tayo matapat sa Panginoon, we know God is faithful. Kung alam po natin na God is faithful at hindi tayo naging matapat sa Panginoon, nawa, wag ho natin sayangin yung kabutihan ng Panginoon. Or despises thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. We know God is faithful. And if you know every word He says is true, and every promise He will keep, and every trial has a purpose, now mga kapatid, kung ano man nangyayari sa iyo, God is still faithful. Ay kung nakikita mo yung katapatan ng Panginoon, itikasangkapan ng Panginoon para daling ka at pagsisihan, Lord, sorry po, hindi ako maging matapat sa iyo. Amen? Let the goodness of God lead us to repentance. Tingnan ho natin ang sarili mga kapatid. Lagi tayo nagmamormor. Pero ang Diyos patuloy pa rin mabuti sa iyo. Patuloy ka pa rin buhay. Patuloy pa rin sinusupply yung pangangailangan mo. Then sasabihin ko sa inyo, muli kong uulitin, the goodness of God leadeth to repentance. Yung kabutihan ng Panginoon sa iyo ay laging nariyan. Amen? We have the faithful God. My Redeemer is true. I am faithful. Amen? My Redeemer is faithful and true. In every situation, in every word He say, He will do. Amen? Tayo po tayong lahat. Kung meron hong awitin mula sa audio that the Redeemer, our Redeemer is faithful and true, will you please play it? And as the Lord proclaim, God is faithful, what is your response? Love His word. Count the promise of God. Amen? Let us endure trials because we know God has a purpose. The promise of God is not quickly. It is not without loss of life, not without struggle. Come ashore. Let the Lord found you this morning. God is faithful. Commit yourself to the faithful God. Come ashore. If the Lord spoke to you, come to this altar. Come. When you look back sa buhay mo, you will say, You are my Redeemer, faithful and true. Lord, patawad po. Alam ko po na matapat ka sa akin. Pero nagkukulang kami sa iyo. Huwag mong hayaan, Panginoon Diyos, na patalihin po naming matigas ang aming puso. If God is calling you to repent, then come to Him. Love the Lord. Love His word. At makita nawa natin mga kapatid, hindi lang ikaw yung dumadaan sa testing ng buhay. Nawa makita natin
God knows what you are going through. Huwag mong i-resist yung salita ng Panginoon. God is faithful. God is faithful and true. If your heart ay matigas na sa Panginoon, that the Lord found you today and this morning sa aming mga bisita, ang Diyos ay matapat din sa'yo. Why? You're still alive. Buhay ka pa. Ang gusto ng Panginoon ay kilalanin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Like the song said, every morning is new. His mercy and love is new every morning. And in every situation, and through my faithful God, nakatatayo tayo. Through our faithful God, we can sing. Through the faithful God, we could able to minister. Through the faithful God, I'm still alive. At nananatili, Panginoon. Maraming salamat. If the Lord still speaking unto you, then speak to the Lord. And after you pray, will you please magsama-sama kayo mga married ladies, magsama-sama yung mga high school and college ladies and college men and high school men and married men. Let's pray what the Lord had given to us. Yung mga bata, sama-sama, no walking around, just pray.